So yan mga bossing, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, so gusto ko lang i-share to sa inyo yung hub na to. Okay, so itong hub na to mga bossing is WP na 3000 watts. So ito siya, ayan, WP na 3000 watts. So kaya namin to binaklas mga bossing is itong hall sensor nya masyado nang mababa. So bali dalawa yung sensor nito. So ito yung original, ito naman yung extra nya, yung may cover siya. So gumagana pa to mga bossing dito sa force. Okay, yung force na to. So ang hub na to mga bossing is ito yung controller nya. Yan, 70 to 80. Ayan siya mga bossing. So mababa lang to. So pagka once na kinakabitan siya ng mas mataas na controller, kagaya ng 240 o 360 na power drive or DGB or ND, so nasisira siya, nasisira yung controller. Okay, so pagka ganun mga bossing, wag nyo na siyang subukan ulit sa ibang controller para hindi na masira yung controller nyo, lalo na pagka mataas, sayang lang. Okay, so ang advice ko lang sa inyo mga bossing, ito gawin nyo pag once na tinister nyo na to. So ito yung negative nya, yung positive ng tester, so ilagay nyo dito. Tapos yung negative ng tester, i-tester nyo to, itong tatlo na to, yung dilaw, green, saka blue nya. Okay, pagka once na mapansin nyo mababa yung current ng transistor nya, ito yung sa hall sensor nya, so ibig sabihin yan may problema yung sensor nya. Okay, so hindi naman siya na totally na may problema, kasi nasubukan na namin dito, gumagana siya sa mababang controller. Pero pagka sa once na mataas na controller, bumibigay yung controller. Okay, so kailangan nyo lang talaga ng palitan. Pag once na nag-upgrade kayo ng mataas na controller, need nyo pa rin ng palitan ng sensor to, dahil hindi kinakaya ng sensor yung controller, kaya bumibigay yung controller nya. So yan, binaklas na namin yan. Yan, so malinis naman siya mga bossing. Ito walang problema, kita nyo naman, bago pa naman siya, fresh na fresh pa lang pinakaloob nya. So ang problema lang, ang hindi lang talaga fresh dito yung hall sensor nya, kaya need namin ng palitan ng hall sensor. So kung mapapansin nyo, yung wire nya putol. Okay, pinutol ko na siya dahil tinester ko na namin yan kanina. So mababa talaga, nasa 1.7 or 1.6. so pinaka standard kasi ng WP nasa 2.1, 2.2 yung pinaka standard ng reading ng WP. Okay, dahil sinubukan namin kanina to, tinester, mababa siya. Tapos yung nandun na isang e-bike na yon, naka WP din siya, same lang ng hub nya. So medyo mababa talaga itong binaklas namin. Yung isa mataas yon, nasa 2.1 ang pinaka hall sensor nya, kaya papalitan talaga namin ng hall sensor to. So ang papalit namin dyan mga bossing, ito yung tatak nya is, ito yung number nya, yung code nya 3144. Yan, 3144 yung pinaka code nya. Ito yung ipapalit namin, pang WP talaga. Pag WP wala siyang board, pagka power saver may board siya. Okay, so kailangan lang namin talaga palitan. So papalitan muna namin siya mga bossing. So bali ang pang papalit namin dyan is itong tatlo, tapos dito Yan, bali 6 na hall sensor.
yung ipapalit namin dyan. So pagka once na nagpalit kayo mga bossing ng hall sensor pala, ito advice ko lang sa inyo, huwag nyo siyang basa-basa tanggalin muna. So kailangan isa-isahin nyo muna, kasi lahat ng positive negative nya magkakasama. Tapos pagdating dito, so iba na yung pinakalinya nya. Yan, kailangan isa-isahin nyo lang siya. Tapos pag once na nakabit nyo na yan, saka nyo na lang siya tanggalin dito. Saka kailangan din linisin nyo to. Yan, pag nalinis nyo na yan, ipapasok nyo yung bagong hall sensor nya. Tapos dikitan nyo ng mighty band. Okay, tapos kung may ganito kayo, yung rubber na to, silicone rubber, so dikitan nyo na lang din ng rubber. So ito siya, ito yung rubber na, ito yung pinagdidikit ko, yung ganito. Ayan. So pagdating naman dito sa side nya, so ito naman ang ididikit ko dyan mamaya. Okay, so gawin muna namin to, itong sa side nya mga bossing. Yan. So ayan naman mga bossing, tapos na yung pagpalit namin ng hall sensor sa WP. So ito yung sa kabila, tapos ito naman yung sa side nya. Ayan. So naidikit na namin siya, tapos inaantay na lang namin matuyo yung pinaka silicone nya. So bago namin ikakabit yung pinaka doon sa hub nya, so ito yung dinikit namin, no, yung silicone na kulay puti. Ayan siya. Tapos nilagyan na rin namin siya ng cable tire para hindi siya bumaklas doon sa loob. Yan, inayos na namin siya. Kailangan lang natin tong i-press para hindi siya umangat. Yan. So yan, pagkatapos niyan, medyo antay lang namin na patuyo siya bago namin siya ilagay doon sa loob. So kailangan lang namin muna ng lagyan ng oil. Yan siya. So lalagyan namin siya ng konting oil dito para pag nilagay namin doon, smooth yung pinakaikot niya. Okay, so yan, siguro naman okay na rin to, dahil hindi naman namin siya binaklas ng ng sabay-sabay. So inisa-isa namin yung pinaka hall sensor nya para hindi din kami malito. Yan. So kailangan nyo lang talaga siya isa-isahin siya mga bossing, para hindi kayo maguluhan kung saan ba nakalagay yung pinaka green nya, blue, saka dilaw. Yan, kailangan nyo lang isa-isahin. So pagdating naman sa negative positive nya, so lahat yan nakakabit yan sa isang wire papunta dito sa taas. Okay, tapos yung green nya, so ito yung green nya, ito kung mapapansin nyo, iba yung kulay blue siya. So wala naman kaming kulay dilaw. So antay lang namin to, medyo patuyuin lang namin ng konti. Ito kasi kanina pa naman to, medyo tuyo na to dito sa kabila. Ayan siya. Okay. So yan na mga bossing, naikabit na namin, tapos ina-auto learning lang namin to. So ito yung kasama ko na nagpo-program. Okay, so tina-timing lang namin yung pinaka-hub nya, dahil yung controller nya is pinalitan namin ng 360. So hindi na ito yung nakakabit na 70 to 80. So bago na yung controller nya, 360 na siya. So inaayos lang siya ng kasama ko sa program.
So yan, try na ng kasama ko. Yan. Wait lang pre, maano yung ano tapalodo dito. Sige. Ayan. So ayan siya mga bossing oh. Ang ganda ng takbo niya oh. Okay, kung mapapansin nyo, ang tining niya na. Naka number 1 yan. 2 3. Okay na yan. Kasi mahirap pagka siya yung magano eh. Alam mo naman yung babae yun. Hindi ko ganun tinaasan. So ito na yung mga bossing yung ano niya, oh, controller niya na bago. 360. 72 360. So ayan mga bossing, tapos na siya. Okay. So na-cable tire na rin namin siya, yung pinaka phase wire niya saka hall sensor. Ayan. So okay na dito. Ngayon try natin siya. Okay. So ito yung display niya. Try natin. So gear 1 lang natin, speed 1 lang natin siya. Ayan, speed 1. Tapos speed 2. Okay. So yung train niya ito. Smooth lang yung pinaka ano niya, program. Okay. So yan, tapos na siya. Yung mga hall sensor niya ito. Ayan, ito lahat ng hall sensor na mababa. Ayan. So ito yung problema niya. Itong hall sensor na to 1.6, tapos yung kabila 1.7, so hindi siya pantay. So bali 6 na sensor yan. Ngayon nung sinubukan ng kasamahan ko siya na lagyan ng 360 530, so nasayang lang yung controller niya dahil nasira yung controller. So dahil dito sa hub na to. Okay. So ngayon nung inayos namin siya, tapos kinabitan namin siya ng bago na 72 360 na Nanjing. So ito pa yung box niya oh. Ayan. So ang ganda ng pinaka hub niya. Ayan oh, ang ganda ng ano niya, yung tunog. So yan, okay na siya. Ngayon susubukan na lang siya kung gaano siya katulid pagka once na sinubukan sakyan. Okay. So yan mga bossing, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. So okay na, ipapadala na sa Pinas. So kaya nakaganito yung side mirror nito. So babalutin na yan para mapadala sa Pilipinas. Si Boss Aaron, yan, Shout out guys. si Boss Aaron yung tagagawa niyan ng Porsche. Siya nagpalit ng hall sensor. Tapos bigla ako natawa eh. Siya yung gumawa ng hall sensor mga bossing ah. So tinuruan ko siya dahil yung sa side, dahil yung WP kasi dalawa kasi yung sensor niyan, kabilaan. Ako gumawa sa kabila, tapos tinuruan ko siya kung paano gawin yung sa side naman para at least malaman niya, para kung sakaling may sira yung ibang e-bike dito kagaya sa kanya, yan. Tapos yung nandun, yan, puro WP yan. Okay? So alam niya na kung anong gagawin dahil tinuro ko naman sa kanya. Yan. So yan, bossing, i-testing na ng kasama ko si Boss Aaron. So yan. So thank you mga bossing ah.